Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para tayo ay magbago, pero sinasayang natin ito. May ilang malinaw na babala ng Diyos para sa taong ayaw magbago at patuloy na tumatakwil sa kanyang kalooban. Una, ang babala ng pagkatigas ng puso. Kapag paulit-ulit na tinatanggihan ng tao ang paalala at babala ng Diyos, maaaring maging matigas na ang kanyang puso kung saan hindi na niya mararamdaman pa ang pagsisisi at tuluyan na siyang mapapahamak. Hebrew 3 verse 7-8. Kaya tulad ng sinasabi ng banal na espiritu sa araw na ito, kapag narinig ninyo ang tinig niya, huwag ninyong patigasin ang inyong puso, tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nang sila'y maghimagsik laban sa akin, doon sa ilang nang subukin nila ako. Kung patuloy mong patitigasin ang iyong puso, ito ay mapanganib. Ito ay maaaring humantong sa espiritual na pagkabulag, pagkawala ng kakayahang magsisi at tuluyang pagkahiwalay sa Diyos. Babala ng nawawalang pagkakataon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit kung ang tao ay patuloy na susuway, baka mahuli na ang lahat. May hangganan ang pagtitiis ng Diyos sa mga tao. Baka dumating ang araw na gusto mo nang magsisi pero huli na ang lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas, ngunit ang kanyang katarungan ay totoo. Babala ng paghukom at kaparusahan. Sabi sa Kawikaan 29 verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas, ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Ang patuloy na pagsuway sa Diyos ay hahantong sa walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya, walang makakaligtas sa Kanyang matuwid na paghahatol kung ipagpapatuloy ang kasalanan at hindi pagsisisi. Wala nang ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan, Hebrew 9 verse 27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Kaya nga habang nabubuhay ang tao, meron siyang ikalawa, ikatlo, ikaapat o ikalimang pagkakataon upang magsisi, manalig sa Panginoong Hesukristo at magkaroon ng kaligtasan. Ang nag-iisang kasalanan na walang kapatawaran sa panahon ngayon ay ang patuloy na hindi pagsampalataya. Wala nang kapatawaran sa isang tao na namatay ng walang pananampalataya. Isang araw ang lahat ay luluhod at kikilalanin ng Panginoong Hesus na siya ang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit sa panahong iyon, huli na ang lahat. Pagkatapos ng kamatayan, ang tanging natitira na lamang para sa mga hindi mananampalataya ay ang hatol ng Diyos. Pahayag 20 verse 14-15. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya nga kailangan ng taong pagsisihan ng kanyang kasalanan at pagtiwalaan ng Panginoong Hesus para sa kanyang kaligtasan habang tayo ay nabubuhay pa.